cryptocurrency. Maging sa YouTube, sa Facebook, or kung saan man. Yan ko pwedeng makita. And yan guys, maraming salamat sa inyo. Kay Reynold, big shoutouts kay Geneth, big shoutouts kay Adrian, big shoutouts kay Kyle, yan sa mga admin natin, big shoutouts kay Albert, and kay Stephen, big shoutouts sa inyo. Okay guys, nakapag-share na ba kayo? Okay, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share, subscribe, and type 33 kung handa na kayo, and read niyo yung pin comments. Okay, para naman maboost yung ating channel. Okay, so tulad ng sinabi ko guys, no last time or last week, okay, which is a really bullish day, and we've been we already pivoted no since 10 days ago, which is really good. Okay, kasi 'di ba may short tayong call, pero we closed on a positive still. Okay, before pa tayo magpa-games, no? So, we've been doing this. Before we even did the chismisan, nag-pivot na rin tayo. Binigyan ko ng iba't ibang gems. Yung gem dito, nag-angatan na rin. Okay, yung narrative, binigyan ko din kayo. Binigyan ko din kayo ng malupit na news sa XRP. Okay, binigyan ko rin kayo ng potential market position na mangyayari. Okay, for the year of 2026, which is that was the last week topic natin. Big shoutouts kay Domcrypt. And marami nag-inquire ulit kung paano mag-subscribe sa Meraki. Please, kung magsa-subscribe kayo, napakadali lang. Click nyo lang to. Okay, wait lang. Oh, yun, na-ads pa nga. Okay, so ganito. Kiklik nyo lang to. Nasa description down below. Pag-click nyo yan na, nandyan na tayo. Okay? Ganun lang kadali. Okay, so guys, if ready na kayo, please tadtarin nyo yung chat natin ng awesome or number 33. Okay? Okay, so kung ready na kayo, yan, dito lang. Pipili lang kayo dyan. Boom, tapos boom. Join lang. Ganun lang kadali. Okay, napakadali lang. Tapos, mapupunta na kayo dun sa channel natin kung saan, kung gusto nyo magbayad, pwede naman libre lang din, nasa sa inyo. Okay, pero hindi ko kayo na-encourage magbayad. At ito ay para sa mga hindi baguhan. Okay, ito ay para sa mga alam ang ginagawa nila. Okay, yung may patience sa katawan at willing mag-wait. Okay, willing mag-wait sa crypto. Okay, kasi pinagmadali ka dito sa crypto, gusto nyo yumaman agad. Nako, lalo kayo maubusan ng pera kasi nakaka-stress yung cryptocurrency guys. Okay, and there is always a way na para hindi siya maging stressful. Okay, is you create your own time in cryptocurrency. Okay, isa yan sa mga wisdom na natutunan ko over the years. Okay, even yung live video ko, paglalaro ko ng live, okay, or paghahanap ko ng gem through live, lahat yan libre yan dati. Ngayon, ine-exclusive ko na siya dito lamang sa Meraki Cryptocurrency. Okay, so maraming news, no? Maraming news na nagkalat ngayon. And so, last shoutout muna tayo ha. Big shoutouts kay Dax, kay RJW, pati kay Quantum. Guys, pakitadtad yung chat natin. Please, tadtarin nyo yung heart emoji natin dyan. Okay, please, pakitadtad yung mga yan. Okay, so maraming bullish news. May mga konting bearish news actually. Okay, so dumadami na rin yung mga scammers. Okay, dito na malalaman na talagang nasa may brink na tayo ulit ng bullishness. Okay, so may mga news tayo pag-uusapan. Ito yung mga news na yan. Okay, so kung nakapag-like na kayo, nakapag-subscribe, okay, magta-type lang kayo dyan. Tadtarin nyo yung chat natin so that it will be offered dun sa mga homepages ng natin. Okay, ng mga subscribers natin. Ayan. Or kahit yung hindi pa nakakapag-subscribe. Okay, so yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, 'di ba? Last week sinabi ko na yung mga banks, they are going to try to do what they are doing here dito sa cryptocurrency. Okay, and they're gonna play the rules. Okay, it's not like something na madaya or like illegal. Okay, this is something that they've been doing. Okay, and ita-transfer lang nila
dito sa cryptocurrency. Okay, we talked about that and it's all about the stable coins, the replication or duplication na tinatawag. So, ito na yung topic naman natin dito is to just fully break it down for you guys. Okay, mamadaliin lang natin at magda-direct to the point tayo. Okay, so yung financial institutions natin tulad ng Morgan Stanley, okay, ito yung news na yan. Nakita ko lang din siya sa Crypto Panic. Okay, pwede nyo i-visit. Okay, so yan. So, ang ginagawa niya is gusto niyang i-steer up or gusto niyang magkaroon ng bagong, since nagkakaroon ng stagnation may tinatawag tayong stagflation kahit ano lang kayo, asset managers. They want to steer the decision of 16,000 wealth managers sa loob ng kanilang firm. Okay, so this begins to formally include cryptocurrencies in the client portfolios. Okay, so ang nag-drive talaga nito, ito chismis ko dito, ang nag-drive talaga nito is yung statistics na lumabas na wherein yung Gen Zs natin are more inclined to hold Ethereum and Bitcoin, okay, which is two primary assets lang. Okay, hindi sila inclined to hold more stable coins. They go to stable coins pero hindi sila nagtatagal sa stable coins. Okay, they just keep on bagging Bitcoin and Ethereum. Okay, so what would be the reason for Morgan Stanley not to do it if may mga ganitong statistics nang lumalabas sa kumbaga sa mga official, no? So sabihin natin kunyari ang lumabas no last time, okay, sabihin natin is yung mga Gen Zs is lubog sa utang, no? So tinitake advantage din nila yon into ano kaya yung isang bagay na pwede nating gawin, parang ganon, na para matulungan tong mga Gen Zs na makabayad at least tapos umutang ulit. Gets nyo? So it's more of like incentivized to create behavior, diba? Or repetitive behavior of getting into debt. Kasi ang hirap nung pag binigyan mo siya ng malaking debt, natatakot yung mga umuutang, especially yung mga bata, lalo na kung hindi sila makahanap ng trabaho. Parang ganun yung nagiging situation. So dito, okay, idadissect natin para sa inyo. Napaka-ikling document pero marami ako nakausap sa forums and marami ako nakausap sa mga alpha. Okay, dito, okay, sabihin natin, ang nagiging proposition kasi ni Morgan Stanley is if sabihin natin 1% or 1 to 2% of the 2.2 trillion na minamanage ng Morgan Stanley, sabihin natin, tapos ma-allocate or mabigay siya or maikalat siya or ma-diversify siya papuntang Bitcoin, okay? Sabihin natin Bitcoin lang kasi hindi pa naman fully sure yung sa Ethereum. Pero Bitcoin is full blasted already. Marami na siyang batas sa iba't ibang bansa, maging sa US, no? So ini-equate to na into 20 billion of direct demand. So para i-put to sa mga perspectives nyo, lalo sa mga bago na nakikinig dito sa Oso de Chismoso, ibig sabihin lang nun na this is nearly half of the Bitcoin's total monthly spot ETF inflow. Okay? So, kahit hagudin natin during or back in January 2025 rally, kalahati pa lang yun, guys. Okay? Kalahati pa lang yun. So, kung magbubulag-bulagan tayo, sabi natin 1%, tapos 20 billion, napakababa, no? Pero hindi natin iniisip yung marketing na kayang ibigay nun. Tapos sabihin natin, itong mga Gen Zs na to, ay itong mga asset managers na to is parang may i-brand nila ng maayos sa mga nag-i-invest, sabihin natin mga long-term investors and willing let go ng mga assets na hindi na nagpa-perform. Sabihin natin, nagigets nila na we are fully digitalizing the whole world, sabihin natin, into a trustless, sabihin natin, CBDCs, etc. etc. Ganun yung maging dating. Ang mangyayari, guys, okay, it will be a domino effect wherein itong 20 billion approximately
na direct demand doon sa 1% na nasa 2 trillion na yan, okay, or 2.2 trillion, ang mangyayari is this will drive, okay, a lot of marketing, whether Gen Z ka, millennial ka, or boomer ka. Okay, kasi syempre pag boomer ka, isipin mo mamatay ka na, anong gagawin mo sa pera mo, 'di ba? Mag-allocate ka ng kahit papano sa susunod mo or sa susunod sa'yo. Kung mamatay ka, saan mo pa ba dadalhin yan? Nagigets nyo? So, historically, similar levels of demands, okay, have pushed the Bitcoin by 20 to 40%, okay, in just 30 days due to the low circulating supply and limited sell side ng liquidity. So, in other words, okay, konting pera lang, 10 billion, okay, 10 billion, nag-create, okay, this is historically, okay, 10 trillion lang po ang kinailangan para magkaroon ng super good marketing from a institutional bank. Tapos nag-create ito ng 20 to 40%. So I think this is a cooperative attack, which is a positive attack, okay, para maging mabango siya sa mga ini-endorse nito. Sabihin natin, ini-endorse natin siya para doon sa mga holders, okay, sabihin natin yung mga long-term holders na ayaw magpakawala ng mga walang kwentang assets. Sabihin natin GME, kunyari lang, walang kwenta yung GME, kunyari lang. Okay, kasi 'di ba, wala na, nagko-close na. So sa ganun yung parang magiging ano nila doon. Okay, not a financial advice. Sinasabi ko lang, kunyari lang. Okay, isang financial advisor sinabi niya, ito kasi nagsasara na yung yung mga Walmart, sabihin natin ilang stores na rin yung nagsara, etc. Unless they transform into a trustless vending machine wherein there will be no people, then they will be able to cut loss at least. Sabihin nila, ganun yung mangyayari. Ang magiging dating dyan, oo nga okay, sige, sabihin natin yung mga Toys R Us, okay, nagsasara na rin. Mas maganda kung magbebenta sila as an e-commerce brand. Sabihin natin, website na lang sila magbibigay, mag-deliver, tapos sabihin natin, Amazon na lang yung mag-handle sa kanila. Sabihin natin, ganun yung mangyari. Okay? Magle-let go tong mga investors na to doon sa mga ganon. Siyempre, nakakatakot siya eh. Kumbaga, major transition siya. So, ngayon, meron silang good cash. Sabihin natin, pwede ba natin to allocate since 1% lang naman to ng buong portfolio mo? Gusto mo ba i-allocate sa Bitcoin for long term? Since ito yung track data niya, 10 years na siyang nandito sa tapos nagkaroon na siya ng ETF, nagigets nyo? So, hindi ko na siya para i-elaborate. So, sabihin natin sabay-sabay na ganun yung mangyari since we're talking about Morgan Stanley. Okay, they really have to keep moving the money. Kasi namamatay yung pera nila eh. And hindi maganda yung pera pag nagsistay lang siya sa isang lugar. Para ganun yung nagiging use case or yung gustong ni Morgan Stanley. So, sabihin natin, 2% allocation would be seeing 42 billion. Sabihin natin 42 billion from the 2.2 trillion na managed by under Morgan Stanley. Okay, so 40 billion in potential buying power. Okay, we're talking about 40 billion in just one domino. Okay, paano yung mga susunod na domino effect dito? Okay, what would be the next domino there? Okay, so next is sabihin natin yun yung mangyari. Ang magiging dating neto is this will surpass the inflow of every Bitcoin ETF combined. Okay, so big shoutouts kay Zenmind, kay Alvin, kay 62Kid, pati kay Lons at kay Ryan Plugins. Yan, big shoutout sa inyo. Please do not forget to like and share, subscribe guys. Okay, dahil mag-move na tayo doon sa ating next topic. But before we do that, okay, so 3 years ago, gusto ko lang ibigay sa inyo yung chismis na to. 3 years ago, si Morgan Stanley, okay, tinawag niya yung Bitcoin as a speculative alternative. Never niya sinabi na or kinlose niya yung idea na hindi maganda tong Bitcoin. So, ito yung chismis dito. Probably they were buying Bitcoin already back in 20s or 20s level.
Okay, 20s to 30s level or even before 20s. Okay, so baka lower pa doon. Okay. Tapos yun yung ibebenta nila sa mga, or yun yung ipamimigay nila sa mga gusto mag-hold ng Bitcoin. Okay, so maibibigay nila ng mas mababa, which is magiging mabango siya. Sabihin natin 128 siya ngayon. Sabihin na lang natin kunyari 128, kaya nila ibenta ng 120. Okay, sa mga lilipat sa kanilang firm. Nagigets nyo? Pwede nilang gawin yun which is chismis lang yun hindi ko sinasabing 100%. Okay, so today it's listed as a legitimate, okay, not illegitimate, legitimate portfolio component. Okay, a flexible allocation within multi-asset portfolios. Okay, so yun yung quote and unquote dito, flexible allocation within multi-asset portfolio. So ganun sila ka-confident with the Bitcoin's strength, especially when Bitcoin actually just reached the all-time high recently, which is few days ago. Okay, so this subtle language na ginamit nila or language shift signals a core reclassification, which is a big word as well. Pag sinabi kasi nating reclassification, okay, this is not just masabi lang natin, no? Na, okay, hindi. This is like, umuupo tong mga taong to, pag-uusapan nila, and what is really Bitcoin to begin with. Okay, so Bitcoin is no longer a hedge, kumbaga kung iisipin. It's a macro participant in the same league of equities. Kaya ito yung tinatawag the internet of money. Kumbaga, para sa kanila, back in 1990s, okay, when internet was being introduced, dati internet is just being offered to military as a weapon, kasi who holds or has the fastest communication wins the war. Kumbaga, parang ganun yung battle dito. So, once the bank endorses it, sabihin natin, other wealth managers follow. Okay? This is true. Okay? This is true. Okay? Expect the similar crypto allocations to roll out, and Wells Fargo will be the second always in history na sumusunod sa ginagawa ni Morgan Chase. I mean, ni Morgan Stanley. Ni Morgan Stanley. So, tapos may iba pa dyan na UBS, okay, si Credit Suisse, okay, which is within the next fiscal year. Okay, I'm not really sure, but this is just like my safe calculation. So ngayon pag-usapan natin to, guys. Okay, so Pocket Option presents gold market cap versus Bitcoin, the definitive comparison. Yan, big shoutouts. Ayan, big shoutouts kay Benjamin. Yan, big shoutouts. Sinoutout mo yung asawa ko Ayan, big shoutouts. Okay. Okay, so how do I wanna explain this? Okay, kasi medyo mahirap to be honest. Okay, so in 2020, sabihin na lang natin, nung COVID, okay, sabihin na lang natin COVID year. Okay, we have the gold's market capitalization was roughly around nasa 10 trillion. And yung analyst natin use that as a benchmark para sa mga benchmark to project the $500 Bitcoin target price. Okay, so remember this is back in 2020. Sinasabi nila na hindi magi-hit siya na 500k. Sabi nila imposible din daw na mag 100k siya. Even back in 2020, sabi na kahit mag 2025, imposibleng mag 100k daw siya. Yan yung sabi. So, anong nangyari? We are now here in 2025. Magkano po ang Bitcoin? Before we even 2025, magkano yung Bitcoin? So, yun yung mga nagiging debate dito. So, sabi nila, imposible ngayon, nandito na tayo. So, ngayon, binalikan nila yung topic ng 2020 na sinabi nila, Bitcoin will be going to 500,000 per Bitcoin. Okay, which is just looking at the gold's market capitalization. Okay, so now dito sa 2025, yung gold's cap natin nagballoon na siya into 25 trillion, which is really big. Okay, so it
if Bitcoin were to sabihin natin simply reach half of the gold's valuation, anong mangyayari? Magkano yon? Okay, pwede niyong hulaan. Tingnan natin kung mahulaan nyo. Sabihin natin, half ng gold's market cap or valuation na lang. Okay, ang gustong i-imply ng mga banks is around 250k. Okay, sinasabi nila 300k. Okay, pero if you will do the real math for this one is, eto na yung sagot. It's around 600k per BTC. So if it matches the gold outright, okay, ang mangyayari is it will be 1.2 million, which is matutupad yung sinasabi sa The Simpsons before it even reaches to infinity. So because of that, kumbaga, so ang nangyayari kasi dito is we're trying to look for what could be the possible price ni BTC by following what the successful assets such as gold, okay, or traditional stock market, sabihin natin, pagsama-samahin natin ang mangyari. Okay, yun yung magiging pwedeng potential ni BTC. But in also, okay, dito papasok yung, sir, also baka nagiging bullish ka lang masyado kasi bullish na ngayon. No, it's because I'm just talking about this is because this has been a topic back in 2020, papaalala ko lang. Okay, and that might sound super unrealistic kasi nga, nandito na tayo ngayon sa bullish side, which is sinabi ko naman sa inyo na once it goes above 118 and it doesn't fall back, okay, at maganda yung tusok niya pataas, ang mangyayari is it will go to 128, which is undeniable. Makikita niyo yun sa live videos natin. Okay, and when I even close my short, nung nag-short ako ng 115, bumagsak siya ng 107 or 108, sabi natin. Tapos sabi ko, hindi, babagsak pa yan ng 104. I was wishing for another 4,000 drop. Hindi nangyari. Kinlose ko siya nung pumapasok na tayo sa 110. Okay? So, live ko pa kinlose. Okay, yun yung maganda. So, therefore, sabihin natin, we have 3 things na magandang tingnan para hindi kayo mag-isip na, oh, this is very unrealistic kasi back in 2020, we've been predicting this yung 500k. Pero the question is when, no? So, umahagod tayo ng mga data. So, ang una dyan is yung central banks natin, which is last week yan yung topic natin before tayo nag-day off, diba? So, central banks has been reducing dollar reserves and accumulating alternative assets. Okay, so Russia and China has been doing this since 2022. Okay, they are reducing dollars and accumulating gold, silver, and other assets, no? So, isa to sa mga magandang dahilan na gamitin. Okay, so pangalawa is yung ating digital assets like Bitcoin are the next logical step in the world, or sabihin natin sa mga asset managers, as a diversification strategy. Kasi pag bumabagsak na si gold, where does the money flow? Which is risk on asset. So, parang ang hirap isipin na yung pera natin sa Bitcoin, okay, is hindi mabukusan kung risk on asset siya. Nagigets nyo? Okay, big shoutouts kay Mr. Juan at kay Milk D Market. Okay. So, Bitcoin isn't competing with gold anymore. Okay? Kasi, kung ang ang reason natin with Bitcoin, kung bakit tumataas talaga siya is because of this 3, tas maliban pa dun sa as long as the federal central banks or sa federal is keep on printing cash, lumalaki lang yung chances na mas malaki pa yung pwedeng abutin ni Bitcoin. Okay, but I'm not gonna say that that's gonna be this year, next year, or any year.
Okay? Kasi alam nyo naman, hindi ako ganon. Hindi ko sasabihin yun sa inyo. Okay? So, ang lagi ko sinasabi lang sa inyo is yung potential top market, when could be the best buying opportunity. Okay? When we were at the 78, 79, 80, sinabi ko sa inyo to buy now because this is the bottom. Then, last buying opportunity for Bitcoin is 83K. Hindi kayo nakinig. So, pwede nyo balikan yun, yung mga lives natin na yun. Okay? And, ngayon, nagkamali lang tayo sa 106 nung sinasabi ko na mag 104 pa, nung nag 107, 108 tayo. Okay? So, which is, I will be more like holistic sa market, no? Kasi hindi naman tayo nandito para maging tama o mali. Ang target natin dito is to make money. Okay? And we did. Because we have humility. Okay? Na nakikinig tayo sa market. And when the market says to do so, we listen. Hindi tayo nagsistick dun sa, hindi, gusto ko kasi maging tama. Hindi, babagsak pa yan sa 104. Wait nyo lang. Diba? What if kung naniwala pa rin ako sa 104? Hindi ako nag-pivot sa 110 at hindi ko tanggapin, sorry guys, mali ako. Hindi na tayo babagsak sa 104. Pero sabi natin, kayo, kumapit kayo dun sa paniniwala, dun sa sinabi kong yun, pero hindi kayo naniwala na hindi na nga tayo babalik dun. Nung sinabi kong pumasok na tayo sa 110, umangat na ulit tayo pabalik dun, malaki yung chances na hindi na tayo bumagsak. Especially if we can secure 108. Okay? So, dito maganda pag-usapan yung global liquidity. Okay? Which is yung mga mahirap lunukin na topics. Okay? Pero ito yung mas makakapagbukas ng mindset nyo or ng kamalayan nyo kung paano ba talaga gumana ang pera. Hindi lang sa crypto, okay? Kundi sa buong rat system na tinatawag or yung rat race na tinatawag. So, ito yung global liquidity natin. So, global liquidity cycle, okay, ang minimeasure natin is yung capital expansion across major economies. Okay, this is very important. Listen, okay? Big shoutouts kay Lucky You, pati kay Mang Pepe. Okay? So, historically, this correlates tightly with Bitcoin's macro top. Okay, so sinasabi nila na, okay, potentially we are going to top somewhere at least. Okay. But, we have to look at the global liquidity. Gano'n ba kalaki talaga yung perang nakapark? No, kasi ang hirap hanapin ngayon no. So data from the BIS or the Bank for International Institutional to hindi ko na maalala, basta international ata yan, International Settlements and Bloomberg Liquidity Indices. Ang sabi is dalawa lang. So one is in 2013, 2017, and 2021 bull peaks, okay, coincides with the global liquidity expansion of 25 to 35%. Okay, which I-explain ko mamaya, okay, mag-alala. So, yung pangalawa, ang sabi nila is yung current projection estimates natin, okay, estimate a liquidity peak in early 2026 daw. Okay, hindi ko alam kung totoo yun, pero let's see if dun tayo babagsak. So, aligning with the Bitcoin's post-halving momentum. Okay? So, ang ibig sabihin, okay, that means na this coming year isn't the end of the bull run. Okay? It's the launch pad. Okay? Ano ibig sabihin nun? Diba sinabi ko naman sa inyo na meron tayo tinatawag na crypto rotation. Hindi nyo siya mahanap ngayon at ang naging proof ko dyan is yung previous market natin na bull run. Okay, nung 2024. What happened? Ang hirap hanapin nung kasi bakit? Kalat yung pera. Okay? Makikita nyo na hindi nakikipag-participate ang institutions or even yung mga VCs na sa mga ginagawa ng retail. Okay, so sabihin natin, shit token. Nakita nyo na short-lived lang yung naging bull run natin. No? Why? Because they are really focused on building. It's either sila ang susuko
or sabihin natin sila susuko para sundin tayo, or tayo ang susuko, sundin natin sila kasi they need to really create or build for long term. Okay? So, kaya mapapansin nyo na yung mga ibang assets natin slowly pumping habang yung ibang asset is nag-pump ng mabilis, nag-dump din siya ng mabilis. So, pansinin nyo na lang si Murad. No? Hindi na siya sikat. Okay? Hindi na siya masyado sikat na to the point na pag bumabalik lang yung meme, marami ulit tumitingin ng Twitter niya. No? So, why is that very important? Okay? Is because we need to set a standard sa cryptocurrency, no? Hindi to basta parang quick grab cash tapos boom, tapos easy money, no? Hindi na pwedeng ganun eh. Okay, why? It's because it's very dangerous. Yan lang yung sasabihin ko sa inyo. Okay? So, ngayon, if we look at this, tingnan nyo to. Boom. Okay? So, hindi to bago. Okay, ito, yan. Hindi to bago. 2 weeks ago, nakita ko lang siya. So, gusto ko lang ipakita sa inyo. Okay, so from gold back to gold backed, is Bitcoin set to challenge a 25 trillion market and US dollar. Nakita ko lang siya, so na-interest ako na pwede, potentially, malaki yung chances. That was 2 weeks ago. Okay, so dito ko na nagsisimula na i-open yung mindset ko na baka bullish nga. Na nevertheless, sabihin natin ano ba yung 2 weeks ago. Pansinin natin na. Okay, so 2 weeks ago. So that was like 15, give or take, sabihin natin 22, starting from today. Diba? So, 22, no? We closed our short back in Monday ng 15, no? So, kung babalikan. Ngayon, okay, ang magiging chismis ko para sa inyo is napakasimple lang. Okay, dahil walang interesado ngayon sa cryptocurrency, even though the Bitcoin is already pumping, no, this is very weird. Okay, this is very weird. Ito ang chismis ko sa inyo. Ito, repetitive na to, guys. Okay, maraming hindi maniniwala sa atin dito. Okay, repetitive to. You only have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6 with a sufficient rising MACD volume. Okay, tingin kayo sa MACD. Meron na kayong 3 doon na malalaking volumes or bars. Tapos, hindi pa hitik yung, masasabi natin hitik na hitik yung RSI natin. So, ibig sabihin ko is, sabi natin galing tayo sa top, diba? Nung pinredict ko na nagtatap na tayo dito, top na tayo, wala nakinig. Okay, it's fine. Nung nagpump tayo dito, sabi ko, this is manipulation. Walang nakinig, doon ako nasaktan. Bakit? This is very obvious na manipulation siya. Okay, we have divergence. Tapos, meron tayong kitang-kitang divergence dito sa RSI. So, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na umangat tayo, hindi yan to masasabi na talagang bear market. Okay, magre-reset siya sa 50. Yung susunod na pump, okay, yung sunod na dump na doon, yun yung magiging masakit, which is naging masakit ngayon. Okay, sabihin natin, yung portfolio natin nung time na yon is 16,000, biglang bumagsak ulit ng 12,000, 11,000, which is unacceptable. Okay, pero hindi ibig sabihin nun wala akong ginawa. Nagbenta ako ng kapaunti-unti. Okay, nakapagbenta tayo ng konti-konti. Okay, and dito, nag-massive sell tayo. Which is ang naging DCA natin is nung nakabalik na tayo dito at nung nandito na tayo. Which is I'm very proud to say this because we are just buying the confirmation. We are trying to sell and buy confirmations. We're not chasing the pumps. We're not doing the already. Why? It's because I wanna put myself doon sa posisyon ng isang totoong baguhan sa cryptocurrency. Hindi katulad dati na, sakto yung bottom, no? Cool siya pakinggan. Pero the question is, do you really make money by doing that, no? So, yun yung masasabi ko, hindi. Why? It's because our focus on cryptocurrency right now, as of the moment, is 80% are on alts and 20 lang yung Bitcoin talaga. Now, why? Is because we are really leveraging on
higher gains but looking into a lesser risk assets na masasabi natin talagang na magtatagal at nandito talaga, which is yung pagpili natin ng mga tamang narratives. Okay, so yun yung mga chismis na nakikita ko ngayon. So meron tayong leak internal note naman tayo for the from the partner firm na ini-indicate nito na yung ating Morgan Stanley may partner with Coinbase Prime. Okay, so this is big, okay? Pero hindi to confirm. Like I said, this is gossip. This is chismis. Okay, for direct crypto execution rather than using the traditional brokers. Okay, hindi ko alam kung makikipagsipsipan din dito si hindi ko lang sure si Ondo. Kasi si Ondo, di ba, may platform na siya which is decentralized where stocks can be already sold, no? Synthetics na tinatawag or tokenized stocks, tapos pwede mo siyang bilhin doon. So tingnan natin. Okay, tingnan natin. So again, gusto ko lang paalala, nandito tayo nung nagpakita to. Yun yung sinabi ko sa inyo, ano ba to? Should we believe this? If you did believe it, congratulations, because nandito nagsimula yung altcoin season natin. Okay, ito na yung first wave of altcoin season. Okay, papasok na tayo. And this is much weirder pag sinabi ko, hindi, altcoin season na to. Maniwala kayo sa akin. Okay, i-explain ko to sa mas malaking document. Hindi ko siya dito i-explain kasi madamot ako. Ipagdadamot ko to kasi maraming nagbabayad sa atin. Gusto ko sila ang unang makabasa nito. Okay, so ngayon, hindi kayo interesado. 14 lang yung viewers, 16 lang yung viewers. So, this is very clearly saying na ganyan kayo kahirap. Yun na masasabi ko. Okay. So hindi ako magpepreno. Okay, hindi ako magpepreno sa inyo. Okay. So ibig sabihin lang nito na 16 lang talaga yung totoong interesado kung paano talaga nila i-work out yung pera nila. Okay, so sabihin natin pag bull run or sabihin natin nagka-crash yung market, 'di ba? Ang isip nila pag nagka-crash, gusto kong umexit, manonood ako kay Sir Oso. 'Di ba? Okay, sabihin natin, sabihin natin, aangat na yung market, pero baka na lang to, mini up lang to. Diba? Nagigets nyo? Mini up lang to. Makikinig nga kasi Sir Oso. Alam mo yan, lagi kayo sa major event lang kayo nakikinig. That is the crazy and scarier part of saying na gusto mo yumaman, pero pang mahirap yung bibig mo, pang mahirap yung sinasabi ng utak mo, tas lumalabas sa bibig mo. Yun yung nakakatakot doon, na hindi ka nag-iisip, bilagan na lang siya lumalabas sa bibig mo. So ito yung sasabihin ko sa inyo, guys. Yan yung dahilan kung bakit kayo mahirap. Okay, if you can work that out right away while the market is pumping, much better. Okay, kasi you really have to. Kasi power without wisdom, okay, or without understanding na lang sabihin natin, is a child's play. Okay, you have to understand that sabihin natin wala kayong Diyos ha, kunyari lang, wala kayong Diyos, sabihin nyo, hindi naman ako naniniwala kay Yahweh, hindi yun totoo, sabihin nyo. Okay, pero yung sasabihin ko sa inyo, okay, kung hindi kayo naniniwala at naniniwala lang kayo sa universe, sabihin natin, okay, maybe that's the reason why the universe is trying to stop the wealth to come into you. Okay, is because, okay, you have to understand this, okay, is because it's trying to protect you from your ignorance. That is true. Okay? So sabihin natin, 'di ba? Bigyan ka ng malaking pera. Ano agad naiisip mo? Do you pretend na kaalam mo agad gagawin mo sa pera mo? Or do you really know what you're about to do with your money? Nagets niyo? Kasi yung iba at yung totoong marunong sa pera, okay, is mag-iisip agad yan ng execution. Mag-iisip muna yan agad ng ano na kaya yung situation ng market, ng economy ngayon. Hindi yung basta, ngayon crypto, hindi, bibili na agad ako ng kasi alam ko nang gagawin ko sa pera ko, etc. That's the problem. Okay? You have to understand that you were given the power already. You just don't know how to access it. It's because of ignorance.
Okay, that stops you from really going out there and winning cryptocurrency. Okay, so yung mga simpleng data katulad nito, walang interested. This is when they will really lose a lot of money. Okay, katulad nito, simpleng data na, okay, umangat na yung volume, may volume, tapos meron tayong liquidity, true liquidity. Okay, nakita nyo na umangat na yung price pero hindi tayo masyado, okay, lumagpas na tayo dun sa red zone, pero ibig sabihin nun meron pa tong ibubaga pataas, hindi katulad nito, diba? Sabihin natin, pantayin natin siya sa zero zone. Okay, makita nyo hindi siya lumagpas, no, hanggang dito lang, kaya bumagsak siya ulit. Ganun din dito. Okay, so ito bumulwak na siya, so meron ka ng 6 days of bullishness. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is repetitive, no? Repetitive yan. Pag puro greens, or sabihin natin blue, since blue dito, this is going to be a massive liquidity inject na pwedeng mangyari. Okay, kasi the real smart money is just waiting for confirmation before they really inject the real liquidity, the new liquidity. Then, yung last time na sinasabi ko sa inyo, this will not go back to 100k, diba? Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo yun. Nung nandito pa lang tayo, hindi na tayo babalik sa 100k pag once na pumasok na ulit tayo sa 100k. Diba? So, ang nangyari is, hindi nga tayo pumasok. Ang nangyari is, we had the manipulation here, which is this one. Clearly, kasi bakit? We should have higher low, higher low, higher low. Tsaka tayo aangat, diba? Ang nangyari, hindi. Okay, ang nangyari is na-manipulate siya dito. Okay, pumasok siya sa 98. Okay, so ang sinabi ko pa noon, pag pumasok siya dyan, hanggang 96 na lang yan, which is etong zone ang tinitingnan natin. Okay, gusto niyan lumapit dito sa 96,800. Okay, so ang nangyari, clearly, it is a manipulation, kaya hindi siya nagtagal. Umakyat agad siya. Okay, so yun yung nangyari. Yan yung first mistake natin, and ito yung second mistake natin na hindi natin, okay, tinake seriously. Sa paulit-ulit na mali natin, doon lang tayo ulit na dadali talaga. Which is, ang hirap talaga hanapin kasi ng fake liquidity at yung ano. So, baka kulang pa yung kaalaman ko. Same thing, doon ko masasabi sa inyo na kung bakit hindi ko mahanap yung mga bottoms na ulit is because this is a smart money play. So, hindi ako smart money. Yan sasabihin ko. Hindi ako mastery ng smart money concepts din para hanapin natin itong mga data na to. Okay? Or baka insider to, hindi natin alam talaga to be honest. So, kung mahanap ako ng mga indicators na makakapagturo sa akin nito, hanggang ngayon, I'm still looking for it. So, the question is, angat muna tayo, di ba? Sabi natin, nung nandito tayo, I called in for 128, di ba? Which is really good. So, marami nagsasabi, hindi, retrace mo na ulit, blah, blah, blah. No, I really think angat na tayo, 128, tsaka tayo mauntog. Okay? Kasi Fibonacci. Okay, yun lang yung masasabi ko muna for now. Okay, Fibonacci. Okay, then tsaka tayo magkakaroon ng retrace sa previous highs. Okay, to secure that, to lock in. Kumbaga, pag na-lock in natin yan, dediretso na to. Dediretso na to sa mga crazy areas. Pero ang altcoin season natin is magsisimula sa 133. Okay, 133. Yung talagang obvious at lahat magiging super bullish at magmamadali na makakuha ng at least kahit anong magkano sa cryptocurrency. Okay, pero ako, gusto ko, syempre, marami yung matakot nyo. Diba? Dito, pinabili ko kayo dyan. Diba? Sinabayan nyo dapat ako sa pag-close ng short ko dito. Diba? So, kinlose natin yung shorts natin dito. Nung bumagsak tayo sa 15, diba? Nag-short tayo kasi cross lang naman. Napakadali tignan. Okay, gusto ko sana bumagsak siya ng 104. Okay, hindi siya, ginagaya ko to hindi siya dapat sobrang didikit doon. Medyo lang. Gusto ko sana ganun. Ang nangyari, hindi siya gumawa. So, ang nangyari, umangat, kinonfirm, divergence. Okay, meron kang pababa dito, tapos meron kang paakyat. So, bullish divergence siya. Yan. Okay, so, ngayon, the question is,
what's the next move? So mas maganda na makapasok na tayo sa 128 na isang sundot lang, tapos retrace muna ng ilang araw. Tapos doon ko sasabihin sa inyo yung October 20 is the best buying time for alts because it will determine your altcoin season. So maglalabas ako ng document mamaya sa Meraki. So please basahin nyo. Okay, sa mga tiga Meraki. And hindi ko masyado hahabaan yung mga videos natin para mas maka-reach out to ng mga tao. Okay, so gusto ko sana, okay, ibigay ng public yung mga documents, pero I really can't because that will be a sabotage sa mga nagbabayad ng $15. And $15 at this moment is not like very cheap, lalo na if you're trying to DCA on most positive assets na talagang magsistay, or yung mga sinasabi ko na magsistay dito sa market na to. Okay, but again, if you wanna support, please do like, share, subscribe. Okay, that is more than enough already. I'll be releasing a lot of projects this coming bull run, and I'm looking forward to really create a self-sustaining community wherein lahat kayo, okay, ay makakapag-participate, hindi lang Meraki. Kasi maraming nagsasabi $15 is mahal. I really don't think so. Kasi ang dami dyan na walang kwenta yung sabi natin altcoin buzz. Gusto ko man ipakita sa inyo, pero napakasama ko naman kung gagawin ngayon. Pero I'm just like being truth. If pumunta kayo doon, $35 ang monthly nila, tapos ang yearly nila is umaabot ng $480. So ibig sabihin, pag nasa high seat ka pa, magbabayad ka ng $400 every month. Sabi natin high seat, ibig sabihin una-una ka sa mga pinag-usapan nila, etc. and everything. Okay, ang mangyayari is, okay, you're spending a lot of money in there para sa, hindi naman sila araw-araw nagpo-post, hindi rin sila responsive, hindi rin sila nakikipag-usap ng mabilis. Okay, so clearly, okay, they're just robbing you money. Okay, so sa Meraki, yung sinasabi ko $15 is just to like really gatekeep. Okay, kasi ayoko lahat makakapasok in terms of like, oh okay, bago lang po ako sa crypto, baguhan lang po ako sa cryptocurrency, gusto ko po pumasok sa Meraki. Sasabihin kasi nyo, wag okay, pumasok doon. Kasi baka mainis kayo kasi sasabihin nyo sobrang advance naman na ito, bakit hindi ako tuturuan ng basic, etc. I tried that already. I tried basic and it was for free. Walang gusto. Okay, gusto nyo lang pag nagpa-pump yung market. That's pretentious. Okay, I don't like pretentious people. I don't like fake people. Because pag ginawa ko yon, gusto ko lang kumita ng pera. Nagigets nyo? Pag pinatulan ko yon, yung ganong market, gusto ko lang kumita ng pera. So, wala akong ganong intention. Okay? Kung makakatulong sa sa subscription ko, yes, that's true. I want it. If it's to help me find more alpha, that will be great. And to also scatter it to you guys, maging giveaway, mas maganda yon. Pero yun nga, sa sobrang dami kong alpha, para lang mabigyan kayo ng updated and most updated information, lahat ginagawa ko para sa inyo. Okay, so kahit capital ko sa pagiging server, waiter lang ako guys. Okay, sa mga hindi nakakalam. Okay, para lang masustain yung business ko at itong cryptocurrency natin at itong Oso de Chismoso. So, a simple like from you guys or a clip, i-clip nyo lang yung videos ko. Kung may maganda kayong nakita doon sa sinabi ko, tapos naging totoo yung prediction, or sabihin natin negative, mas maganda din. Kung gusto nyo nung humanap ng maling prediction ko, feel free to do so. Okay? So, ang sa akin, pag nagawa nyo yun, bibigyan ko $10 to $20, depende sa magiging engagement. So, itatag nyo lang ako doon sa video na yun, and malaking tulong na yun sa inyo in order for you guys to really DCA as well habang maaga pa. Actually, hindi na maaga eh. Yun na sasabihin ko. Iilang assets na lang yung maaga nyo pang pwedeng bilhin. Pero hindi ko sasabihin sa inyo na, oh, this is the best buying opportunity. We are in a altcoin macro season already. Okay, yun yung masasabi ko sa inyo. Okay, and it will be a slow, painful death for everyone. Okay, lalo na pag mali ang mga pinasok nyo.
Okay? So yun lang guys, and chismis lang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre guys, alam nyo na mga ka-awesome, stay awesome. Goodbye. Okay, thank you so much nga pala kay Bahala na, kay Mar Cabral, kay Marvin. Big shoutouts kay kay Eggsy. Big shoutouts kay Zenmind. Okay, pineptalk ko na kayo guys ha. Please, makinig kayo. Huwag matigas ang ulo nyo guys. Okay, at huwag kayong masyadong emosyonal. Huwag kayong na-hurt sa mga sinasabi ko. Take it as a grain of salt. Tapal nyo sa sugat nyo. Huwag